ato makita nga ang Dios maayo gyud. So tonight ato ta sa mga pamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Ang atong mga pamalandong sa Ginoo mabasa nato dinhi sa pinaka bersikulo nga na-memorize na nato, no? Jeremiah 33 verse 3, no? Jeremiah 33 verse 3 kung ano natin sa atong screen. Ngayon diha, call to me and I will answer you, no? And show you great and mighty things which you do not know. Sa Bisaya pa, ako mismo ang mutigom ni Jeremiah 33 verse 3. Okay. Alright. Sa Bisaya, ingon diha, panawag kanako kay tubagon ko ikaw. Ipadayag ko kanimo ang katingalahan kong sekretong mga butang nga wala mo pa masayri, no? Una nga tong teksto, magampo ta. Lord, salamat sa imong kamayo. Ya ang imong pulong Ginoo gibasa sa nagapo kami Ginoo nga ikaw magapang na nabasa namo ning na sulti na memorize kanunay. Pa Lord, tonight maghimo kag rima a new revelation namo Ginoo sa imong pulong. Salamat. Holy Spirit, ikaw ang among pagtutudlo karon, ikaw ang among Bible study leader karon nga diin mo ay magatudlo kanamo ug magagiya kanamo. Bless all of us now in Jesus name. Amen. Okay. So, ang atong topic karon natungod kini sa why God answers our prayers. Ngano ang Dios motubag man sa atong mga pag-ampo, no? Right. Ngano ang Dios daw motubag sa atong mga pag-ampo. So, diri sa atong gibasa sa in English nagingon dinhi, call unto me. So kung mingon ta nga call unto me, unsa may sabot ana? Ang Dios mo ay nagsulti na. So nagpasabot nga kita giaghat. No? Giaghat kita sa Dios. Or it is a challenge. No? Kini nga pag-ingon dinhi nga call to me, it is a challenge to us as God's people. No. So, kung i-challenge man ni, dunay dala ani nga gitawag og kanang reason. Nganong nag-challenge ang Ginoo og naghimo siya og sa ato nga call to me. Sa King James Version, call unto me. So, kung tanaw na to, ang dagan sa bersikulo, usa ka bersikulo that pushing us nga mag-ampo. Because calling to God is prayer. Is praying, no? Pag-ampo. So, muna nga ang mga Kristohanon nga tagsara mo ampo dili maka-receive sa gitawag og mga benefits of praying, no? Mga benepisyo sa pag-ampo, no? Kay una, siya, I will answer you. So, kutob sa muampo, kutob sa mutawag sa Ginoo, iyang tubagon. Diba? Iyang tubagon. So, kung imo tanaw diha, ang tubag sa Ginoo, lahi-lahi ang time frame. Depende sa need of the hour, depende sa emergency, depende sa gitawag og priority. Pero iyon na Ginoo, I will answer you. So, kung ang imong gipangayo sa Ginoo is not so emergency or inyong dili kayo tubag sa Ginoo. So, kung ina na, it needs a season of waiting. Nagyud na, Kaya ang prayer, there's always a season. So, na-season nga, diha na yun. Na-season po nga, no? So, muna nga, I will answer you, speaks of season. And, yung paniha, and show you great and mighty things. Kung iya ko nung ipakita ang mga dagko, great, ang great din duha man og mighty. Kining great og mighty, pare-pareha raman ni siya. Murag redundancy ni siya.
nga kung ang Biblia gani maggamit og the same adjective, adjective ba ni siya o adverb, nga nagpasabot ka na nga mahitabo gyud. So kining great and mighty things mo ni ang mga butang nga imong gipangayo sa Dios. Mao ni imong gipangandoy sa imong kinabuhi. Unya, ingon ng Ginoo, which you do not know. No? Sa Bisaya pa balik turik, no? Ingon diha nga wala mo masayri. So sa diha di ay nga nangayo tas Ginoo, God is working. Nya ang Ginoo sikreto lang. Nya ang mga butang wa pa nimo ma-sayri o mga butang wa pa nimo ma-experience sa imong kinabuhi nga that's why wala pa man kani agi ana, wala pa man ka makapangayo ana, murag makulbaan ka kung ihatag mo dili. No? So ang atong pangutanon na ingon, why God answers our prayer. Muna ang atong topic. So remember that prayer is one of God's greatest gifts to His children. Kasa din ni naghihatag sa Dios nato. Dili basta-basta gasa. So way bayad. Muna nga wa may bayad, di mo ang puta kay wa may bayad. Di ba? Pero daghay mga kasuhanon nga di mo ampo. Wa mo tay ang pag-ampo, wa mo tay bayad. Sa unang panahon sa wa pang cellphone sa una, manawag mig long distance, bayad yun, magpila pa dito sa Butilko man tong una. Diya sa balay ni Jobo Aquino sa Ubos. Sa Butilko, taas kaayo. Kung ulahi ka, adi gyudugay jud ka tawag. Telepono. Kay tagsa lang may telepono sa una. Wala pa may mga landline nga o kanang cellphone. So, muna magpila. So, akong balikon, prayer is one of God's greatest gifts to His children. Now, atong sabton ni nga ang prayer, no? It is more than asking for our needs, no? Murag atong pag-ampo nga mo ampo ta kay natay pagkinahanglan. No? So, kung mo na ang imong gitawag pagsabot sa pag-ampo, una nga usahay, kung wa tay pagkinahanglan, di ta mo ampo. Kay nasa atong mind nga ang pag-ampo mao nga nag-ampo ta kay doon natin pagkinahanglan. Unang tagsa taga-ampo. Usahay gamay ra tong pag-ampo. Tingnan naman, murag wa man tay pagkinahanglan. But hinumdumi, prayer is communicating with our loving Heavenly Father. Mag-communicate sa iya. Now, throughout the Bible, ato makita nga ang Dios nagatubag kung mapag-ampo sa mga katawhan. Iyang gitubag ang pag-ampo ni Hana nga makabaton sa anak mo nang si Propeta Samuel. Si Elijah po nag-ampo nga diin ang Ginoo magpadala og kalayo. Masunog katong gihalad nila contest kadto kang Baal. Nasunog. O si Daniel po nag-ampo dito sa langob may leon. So wala sa gipaak sila sa wala sila gikaon sa mga leon. Si King Hezekiah nag-ampo po nga diyang na-diagnose siya nga mamatay na siya in few months. Kay doon na siya sakit. Pero sa diyang nag-ampo siya, mga dagkong butang, mga imposibleng butang ba, di murag di mahitabo. Unang gigon nga great and mighty things. Imposible nga mahitabo ni, no? Sa ato, imposible mo na nga with God, nothing is impossible. The only thing that we need to do is to pray. Ampo ra gyud ta. And mugma po ni nahitabo sa early church. No? Midaghan ang early church, mga members doon kay nag-ampo sila. So, dili na to ma-small ang pag-ampo. Now, God answers prayer not only because people ask, kaya nga tao na nangayo, but because He has holy and loving purpose. Sa dihang mutubag siya, sa ato pag-ampo, nasa'y holy and loving purpose. Diba? Sa matagtubag sa Dios sa atong pag-ampo, naday say balaanon nga katuyuan nga nung gitubag ta niya sa atong mapag-ampo. Understanding these reasons, kaning nga tang reason karon, kanang gitawag og why,
Kaya ang tatong, why? So there is an answer, di ba? Why God answers our prayer. So, understanding these reasons strengthens our faith and encourages us to pray with confidence. Ay naman ay rason nga ngano mag-ampo ta. Number one reason, God answers prayer because He loves His children. Mao gid na ang pinakarason nganong tubagon sa Ginoo ang ato magapag-ampo kay kita iyang mga anak ug kay kita iyang mga anak gigugma ta niya. Mao gid na the basis of His answering a prayer is not because you have a need. Sikan-sikan na siya. Not because tungod kay natagibati, nag-antos ta. No, it's not. The very first reason is that why God answers our prayer because He loves you and me. Yung anak ta ka pinangga sa Ginoo. Diba kung kita mga manawag ta sa papa, bisag nakasala ta, basta kay mangayo ta sa iya, kasing-kasing, di niya tan-awon ang atong mga kalapasan, di niya tan-awon ang atong mga mistakes. Diba? Muhatag yun nga naman. Ato man siyang anak, kaya mangayo ang atong anak, muhatag tatong kay ato mang anak, kung kaya nahigugma ta sa atong anak, ingon anak pa ang Dios. A loving father delights in giving good gifts to his children. Likewise, God delights in caring to those who belong to Him. In the book of Matthew, chapter 7, verse 7 to 11, tanaw da, Rick. Matthew 7, verse 7 to 11. Makita na to diya ang how God, in His love, iyang gitubag ang pag-ampo. Okay. Basahon. Matthew 7, verse 7 to 11. Ingon sa diha, pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Ina na. Duol kamo kaniya ug tubagon gayud niya kamo. Pagkalami gid siya sa saad sa Ginoo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat ug ang tanang moduol kaniya tabangan niya. Wala butas yung na ang tanang moduol kaniya tabangan niya. Di ba? Ug ang mag-ampo tubagon niya. Kamong mga ginikanan kung mangayo ug pagkaon ng inyong anak, hatagan ba ninyo og bato? Kung mangayo siya og isda, hatagan ba ninyo og bitin? Dili gayud. Ingon ang Dios. Kung kamong mga tao nga daotan makahibalong mohatag og maayo sa mga butang ngadto sa inyong anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit? Ihatag gayud niya ang maayo nga mga butang ngadto sa mga mangayo kaniya. Unsa ihatag sa Ginoo? Mga maayong butang. Diba? Kumusta kung tubagong ka sa Ginoo, gitubag na kana the best kana sa atong pananaw, sa atong pagbati, in our naked eyes, in our feelings, murag dili maayo. Pero dili mo hatag ang Ginoo, dili mo Ginoo mohat mo pahilon ang Ginoo, dili maayo. It is for our own good. Di ba? Ihatag gayud niya ang maayo nga butang ngadto sa mga mangayo kaniya. Praise God, ha? No? Praise God. So mo na dito magubagot butong anong money ang gitubag sa Ginoo, gihatag Ginoo. Ang ano man, He knows best than your knowledge. Amen. No? So, because God loves us, He listens to our cries. No. He cares about our burdens. He provides what is truly good for us. Iyon ana ang Diyos. That's why prayer reminds us that we are God's beloved children. Balikon, prayer reminds us that we are God's beloved children. Okay, hallelujah, no? Sa una. Kaduha,
why God answers our prayer? Because prayer, God answers prayer to glorify His name. Di ba? Aron mahimaya ang iyang ngalan. John 14:13, tanaw na doon na. So, mutubag yun ang Ginoo aron mahimaya ang iyang ngalan. So, mahimaya, aron madayag ang iyang ngalan. Aron matinuod kung unsa ang pangalan. There are many names of God. One of the names is Jehovah Jireh in the Old Testament. Jehovah Jireh means God will provide or the Lord will provide. Right? So there are many names of God. That's why when God answers our prayer, His name will be glorified. Una nga kitang mga anak sa Ginoo, kung tubagon sa Ginoo, let us always give the glory to God. Let us always give thanks to God for He is really good. O sa ingon sa Psalm, it is good to give thanks unto the Lord for He is good, His mercy endures forever. Psalm 36, no? Ito makita na diha. So when God answers prayer, people recognize His power. Believers are strengthened, and believers see God's reality. His greatness is proclaimed. Ang iyang kunong pagkagamhanan o ang iyang halangdon, maproklamar, makita ba? No? Mailhan nga ang Dios mo nang ang Dios mo tubag yun. No? That is one of the reasons. Muna nga, diri sa John 14, verse 13, atong basahon ni. Unsa ingon sa Biblia. Sa verse 13, chapter 14. Po pagsulti sa Ginoo diri. Ingon siya diha sa Bisaya, no? Og bisan unsay inyong pangayoon, pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini aron ang amahan kapasidunggan diha sa anak. Okay? Sa verse 14 ingon diha, kun pinaagi sa akong ngalan, mangayo kamo bisan unsa, kini akong pagabuhaton. So buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako aron mapasidunggan ang amahan pinaagi kanako nga iyang anak. So mo nang mutubag ang Ginoo aron mapasidunggan ang amahan. Bisan unsa ang inyong hangyoon kanako, pinaagi sa akong ngalan. Praise God. Sa ngalan ni Jesus. Una nga when we ask anything in the name of Jesus, ipan niya, I will give it. So, wabo na, hala? Alright. So, the highest purpose of answered prayer is to glorify God. Is to glorify God. Okay, so mo na, ikatulo. Nga nasod, why God answers prayer? God answers prayer to build our faith. Aron ma-build up ang atong faith. Aron ang atong pagtuo. Salig ito ba? Muna nga, sa diha nga wa tayo pagkinahanglan, muna nga ampo ta. Muampo ta, sa diha muampo ta, let us believe in God's word. Believe on, pray to God according to what the Bible says. Diba? So, sa diha, nga ampo ta, ingon man ka Ginoo nga, imo tagbuon at ang pagkinahanglan, o unsa nga mong Panginoon bilang imong ngalan ihatag. So when you pray that, na build up imong pagtuo. Una nga kung nakaampo lang ka, ayo nakabala ka. Ingon ang 1 Peter 2 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon him for he cares for you. Ihatag ang imong makabalaka sa Dios o siya atiman niya na. Diba? Diba? Itugyan ninyo kaniya ang inyong kabalakan. Kay may kabalaka siya kanimo. Kung nabalaka ka sa imong pagkinahanglan, nabalaka sa unsa, mas labaw day ng balaka ang Ginoo nato. Nguna niya siya itugyan. Diba? Itugyan lang sa Ginoo, Lord, ikaw nang bahala. Okay. Muna, no?
So mo na ang ano. So our trust, as we see God working, our trust grows, our hope increases, and we become more dependent on Him. So we learn that He keeps His promises. Remember that God always keeps His promises. Ang Ginoo tumanon gud niya ang iyang saad, no? Kay ang Dios kasaligan. Okay. Next, number 4. God answers prayer because according to His will. Ang Ginoo day mo tubag sa atong pag-ampo sumala sa iyang kabuton. 1 John 5:14 to 15. No? Oh. God answers prayer according to His will. Sumala sa iyang kabubuton. So diya sa 1 John 5:14 to 15. Mabasa to diya, no? So God is not obligated to grant every request. Pero when you say, ask anything in my name. Anything, ha? Alright. Ang sa ingon diya sa 1 John 5:14 and 15. O makasalig kita nga makaduol sa Dios. Kay nagtuo kita nga paminaw niya ang paminaw niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. Ug kun nga baluan nato nga nagpaminaw ang Dios kanato, kun mangayo kita kaniya, nahibaluan usab nato nga madawat na nato ang bisan unsa nga atong gipangayo kaniya. Ha? Ang Dios no. So according to His will. Oh. So God is not obligated to grant every request exactly as we ask. He answers prayer that agree with His perfect will and His loving purpose. Kita mo po, Lord, yun ani yun, Lord. Mao gina, Lord. Mao ni yun ani yun, Lord. Dili makita mas Ginoo nga dili to pwede. Dili ko mosugot adto nga mosugot ko adto ang ampo pero dili tong uban pa nimong detail ni pag-ampo. Kaya nabalo ko nga katong imong detail nga pag-ampo uban diha dili gid to makaayo nimo. Kaya Lord mo ampo ko Lord kanang ang posisyon Lord mao ni Lord mao na tong ampo ba. Pero ang Ginoo di mo hatag ato kay na sa kabuton tubagon niya sumala sa alang sa imong maayong kaayuhan. Sabtan, no? So, sometimes he answers, his answers are, number 1, yes, because it is best. Then, ikaduha, wait, because the timing is not yet right. Katulo, no, because he has something better. Oh, dili niya ihatag to kay naa siya giandam nga lain. When God says no, nagpasabot nga dili gyud, it is not a total denial, but He will answer, but not according to what you like, but according to His purpose. Tungod kay nakita niya nga mas lami ang dagan dinhi sa mong kinabuhi. Okay. Even when God says no, it is not it is an answer given in wisdom and love. That's why God answers prayer according to His will. Then last, no? Okay, mag-ampo ta. Last, God answers prayer to accomplish His purpose. Aron ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi matuman. Aron siya mahimaya. Romans 8:28. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. God often answers prayer in ways that fulfill His great plan. So, utubag siya sa pag-ampo nato in ways sa mga pamaagi nga matuman ang iyang dakong plano sa imong kinabuhi sumala sa iyang kabubuton. No? Example, no? Ang Ginoo
mag-open o opening doors for ministry sa imong kinabuhi nga magamit ka para sa buton sa Ginoo. Gibutang ka diha kay gusto sa Ginoo nga pinagi nimo ikaw makatabang sa ministry. Pero kung makalimot ka sa ministry na mura og kunat pod, no? Kunat pod ang blessing sa Ginoo. Then providing for his work, no? Guiding his servants and bringing salvation to others. Kita magamit ba nga pinagi ka nato na apoy taong uban nga makaila sa Dios. And also shaping our character. So mao na ang nganong gitubag sa Ginoo aron ma-accomplish ang purpose. God wants to shape your character. God sees the whole picture while we see the small part. Ang Dios nakita sa kanya tibukan nga kung kini iyang ihatag nimo dili tong isang imong gipangayo, kini ang ipangayo kay nakita sa Ginoo ang whole picture sa unahan. Di ba? Nahibalo siya nga after this na ay greater things. Na ay sunod nga dakong panalangin because what we only know now, what we only see now is small things. Pero ang Ginoo nakikita man sa unahan. That's why kini ang gigrant sa imo. Kini ang gitubag sa Ginoo sa imo. Kung kay nasayod siya nga mo na ang dalan ngadto sa imong kalampusan ug tingwa sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, you delighted him in your life. Now, God sees the whole picture, di ba? Mo na nga mutubag ang Ginoo. Now, I want you to sa tamot ato ning tapuson, gusto nako nga inyo ning pamalandungan nga bersikulo. No? Usa kini ka bersikulo nga inyong panalandungan. Kung nabasahan ninyo sa Isaiah 65 verse 24. Na dinita magtapos o mag-ampo ta. Na kasaligan gyud ang Ginoo na importante gyud na natay prayer meeting, Bible study o mag-prayer ta sa atong personal kinabuhi. Na di lang ta mo ampo kay nag-ampo ta karon, you should pray personally. I encourage you to pray on your own, on your closet, tanan. No? Pakisulti sa Dios. Kaya pakisulti sa Dios, dunay dako nga panalangin. Unsay gingon sa Isaiah 65 verse 24, masahon na sa Bisaya dinhi sa akong ingon diha ang Biblia. Sa dili pa sila makapangayo o samtang nagapangayo pa lang sila, tubagon ko na sila. Praise God. Hallelujah, no? Mabagag gyud ang Ginoo. Unang mag-ampo kita. Duol ka sa Ginoo kay ingon man diha sa dili pa sila mutawag sa laing bersyon. Sa dili pa sila mutawag kanako, tubagon ko na sila ug samtang nagasulti pa sila, gidungog ko na sila. Wala ang bersyon. Oh, dili sa ato nga bersyon, dili pa sila makapangayo o samtang nagapangayo pa sila, palang sila, tubagon ko na sila. Nagapangayo lang gani kita. Samtang on dawi pa ta nangayo. Dili sa akong kuan kanang bersikulo sa dili pa sila mangayo. Wa pa ganit ta mangayo. O na duha ka ano din samtang wala pa kita makapangayo pero natay wa pa nato gi ano ba? Duha ka concept ini kanang wa pa si mong hunahuna o nana si mong hunahuna nga pangayoon. Unang yun, sa dili pa sila makapangayo. Sa wala pa sila sulti ba? Napa si mong kasing-kasing, pa si mong huna. Una nga, kini nga bersikulo, naga-connectar kini sa atong bersikulo nga, delight thyself unto the Lord. Ang sunod, and He shall give you the desire of your heart. O sa mga desire, prayer of your heart. Diba? Una niya, sa dili pa sila nakapangayo. Sa laing version, sa dili pa sila mutawag kanako, tubagon ko na sila. Ug samtang nagasulti pa, dunggon ko na sila. Samtang ko nagampo pa, gidungog na sa Ginoo. Hallelujah. Pagka very exciting kayo magampo. Diba?
very exciting kayo magampo. Nganong di man kita magampo. Nganong gamayon naman natog ampo. Nga very excited man di ay. No? Muna time na karon nga lutot ta sa Ginoo pag-ampo. Muna minus ang panalangin kay ingon to sa among sa among seminar tong Friday mo to. Ngayon siya nga the size of your wisdom the size of your wisdom determine the size of your income. So karon pod the size of your prayer determine the size of your blessing. Diba? Kung gamay tag ampo, gamay ra blessing. If you want to have a great blessing sa imong kinabuhi, do you do great prayer? Amen. So ning gabi namin yung salamat. Ang tanang nangahitabo sa kinabuhi is because of true prayer. Dili sulagma. Dili sulagma. So tonight, let us pray to God. At nga doon ay pakinanglan